Mga balita, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating pong programa at kahapon po yung ating episode ay tinalakay natin ang mga pangyayari na ito na talaga naman pong gumulantang sa ating mga kababayan, partikular po dyan sa Pasay, kung saan po ay naganap nga itong isang pag-atake na ginawa ng mga komunistang bandidong NPA sa pamumuno ni Artemio Estuesta alias Kamaning. At yan po unang-una, sabi nga natin ay kinukundi na po ito ng pamunuan ng 8th Infantry Division at maging tayo po sa ating pong programa ay kinukundi na natin sa kalitan ng inyong lingkod, ang inyong pong Kuya Aaron. Kasama po tayo, kaisa tayo sa sentimento ng atin po mga kababayan patungkol po sa paglaban natin at tahasan nating sa hindi natin, sabi nga, maganda yung effort na ginagawa ngayon ng ating mga local chief executives, particular po dito sa Samar, na kung saan sila po ay magkakaroon ng signing of manifesto against violence dito po sa Samar. Tayo po binabati natin unang-una ang ating pong mga local chief executives, ang kanilang ating pong mga mayors, mga governors and representatives dito po sa ating bayan na kung saan ay nagkakaisa po sa hangarin na magkaroon ng isang pamayanan na tahimik at walang violence. Ito po yung maganda Ito po mga kababayan ko. Sabi nga po natin, ikinukonsidera ho natin mga kababayan ko, na ito pong ginawang pag-atake ng mga komunista dyan sa Cancayas Cafgo Detachment ay attack to the community. Diyan po ay malinaw na malinaw At lagi nga po nating binabanggit na pag inatake mo yung isang detachment, para mo nang inatake ang community. Bakit? Sila po ang protector. Ang masakit nga po mga kababayan ko, ilan pang sibilyan, itong si Nelson, ang dyan po ay nasugatan, at ito'y hindi ho bago, Talaga ito, kinukundi na ho ng inyong Kuya Aaron. Kinukumpara natin ito sa kanilang ginawang pag-atake diyan sa mga residente ng Barangay Pulangi, diyan sa Katarman Northern Samar. Inulit na naman Inulit na naman, mabuti na lamang po mga kababayan ko, hindi natin matatawaran ang katapangan na pinakita po ng mga Cafgo doon sa Cancayas Detachment. Talaga pong dinipensahan nila sa kabila na sila po ay outnumbered. Marami pong di hamak yung umatake. Pero balita ho natin ay 11 sa mga panig po ng mga bandidong NPA ang doon ay nasugatan at tamaan at pinaniniwalaan na maaari na rin namatay sapagkat yun po ay alinsunod. Base na rin doon sa revelasyon ng ilan pong mga kababayan natin dyan sa na nakakita. Doon sa ginawang pag-withdraw nitong mga komunistang NPA. So tayo po mga kababayan ko ay patuloy na nakikipag-ugnayan, gaya nga po ng ating naibalita na kung saan ang ating mga otoridad sa tulong po ng Philippine National Police at ilan pang mga kababayan natin na taga Cancayas, Pasay, sila po ay magsasampa ng kaso laban dito sa mga responsableng grupo ng mga bandidong NPA. So tayo po ay tututukan natin ang development dyan sa kasong yan sapagkat sabi nga natin, tayo isa rin naman tayo sa advocates ng no to violence. Ito bakit po? Ang unahong apektado dito, mga kababayan ko, tayo pong mga sibilyan. Kagaya na lamang, pangitang-pangita dyan sa Cancayas na inyo pong ginawa, ilang sibilyan. At balita po natin hanggang sa ngayon, takot pa ang talaga namang namumutawi, nararanasan ng mga kababayan natin dyan sa Barangay Cancayas. Ang sarap ng tulog isang umaga, linggo,
kababayan natin ay dapat sana pupuri at sasamba sa Diyos. Pero tingnan nyo po mga kababayan ko, ito po ay sinamantala ng komunistang NPA para umatake. Pero alam nyo po, naging, sabi nga natin, sumasaludo tayo at hinahangaan natin, kinocongratulate natin ang particular po, ang 52nd, 52nd Capco Battalion sa pamumuno po ni Colonel Binluan. Okay? Sa katapangang ipinakita ng ating mga Capco personnels dyan. So yan po ay sa hangarin nila na maidepensa ang kanilang community laban dito sa mga pag-atake na ginawa po ng mga komunistang NPA. Tuloy-tuloy po tayo mga kababayan ko, isang public announcement pa rin para doon sa kasamahan natin. Maaaring ito po ay taga rito lamang sa Catbalogan. Ito pong si Albino Orbits Tondo. Okay, narito po ang inyong wallet na nahulog na isang kababayan natin ang nagmagandang loob. So kung may nakakilala po kay Albino Orbits Tondo, paki-informan na lamang ng kanya pong wallet ay nandito po sa ating istasyon. Tuloy-tuloy po tayo mga kababayan ko. At kaugnay pa rin po ng ating sinasagawang pagsisiwalat. Alas 2:38 na po ang ating oras, hatid sa atin ng Pepsi Cola. Tuloy-tuloy po tayo sa ating ginagawang pagbabahagi o exposition sa kaugnay po nito ng CPP infiltration in the youth or student sector. Napakahalaga po nito mga kababayan ko sapagkat sabi nga po natin, malapit sa puso ng inyo pong kuyaro ng ating mga kabataan. Bakit? Once upon a time, may naging student radical din po tayo, aktivista rin po tayo, at laman din po tayo ng kalye. At nalulungkot sapagkat ilan sa mga kababayan natin ngayon ay talaga naman nagiging biktima at target pa rin. Ang malungkot nito mga kababayan ko, sa kabila ng ating kampanya, tayo po ang ating programa ay isa lamang sa mga instrumento na ginagamit para maipaabot natin sa ating mga kababayan, sa ating mga kabataan in particular, na itong recruitment of minors na ginagawa ng mga komunistang NPA ay matigil. At kaisa tayo ng United Nations sa hangarin na itigil itong pagre-recruit ng mga kabataan at paggamit bilang child warriors. Ito po ay nakapaloob sa kanilang resolution, UN Security Council Resolution number 1629 at 1317, kung di po tayo nagkakamali, na kung saan nga po ay isa sa public statement na ginagawa ng United Nations, tinatawagan ang mga liderato ng komunistang NPA na itigil, okay, at i-release yung mga bata na hanggang sa ngayon ay nandyan sa inyong hanay at ginagamit ninyo bilang child warriors. Kaya nga po minsan nalulungkot tayo. Dito gusto nating tawagan po. Manawagan tayo sa atin pong mga magulang, Abay, bantayan nyo ang inyong mga anak. Sabi nga po natin, lagi nating yan ang advocacy ng inyong pong Kuya Aaron. Bakit? Hangad po ng inyong Kuya Aaron na maimpormahan, maging aware ang ating mga magulang na kung gaano, sabi nga natin, kung kayo po mga magulang ay hindi ninyo pinireksyonan, hindi ninyo ginabayan ang inyong mga anak, at kung wala kayong plano